Mga kwento ni Fermo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rai Rai. Lahat ng pangalang mababanggit sa kwentong ito, hindi nila mga totoong pangalan, maging sa akin. Pero itong lugar, lihitimo. Ito ang Salvador Benedicto, sa Negros Occidental. Bukid ang Salvador. Naroroon kami sa liblib pa nakatira. Timog Kanluran banda. Taong 1990. Dito nagsimula ang lahat. Hindi ko lubos mapagtanto na noong nag-edad 17 na ako naging sobrang strikto na ng mga magulang ko. Doon ito nagsimula sa kaarawan ko. Imbis na masaya ang kaarawan na yon, parang problemado pa. Ayos lang naman sana ito pero yung tipong parang namatayan ng senaryo, kakaiba na yon. Bagsak ang mga mukha ng mga magulang ko. Akala mo'y natalo sa sugal. Hindi ako kinikibuan, pero laging nakatitig sa akin ng mga ito. Kinabukasan pagkatapos ng aking kaarawan, lumapit sa akin ang Tatay Isboy. Ang sabi ay wag muna akong mag-aral sa kolehiyo. Nadismaya ako. Pangarap ko yun eh. Bakasyon ng mga puntong ito at kakagraduate ko lamang ng high school. Napapangunahan na ako ng isipan ko noon na kesyo doon ako sa Bacolod mag-aaral. Direct karamihan sa mga kaklase ko sa high school, sa Bacolod sila. Bihira lamang sa Dumaguete. Pero naudlot ang pangarap kong ito doon din sa mga panahong yon. Tinatanong ko naman ang tatay kung bakit. Kasi nga may pera kami. May taniman kami ng tubo at negosyante din yung mga magulang ko. Tsaka nag-iisang anak lang ako eh. Nasawi yung isa. Pero bakit ayaw akong pag-aralin? Dagdag pa ng tatay. Sa susunod na taon pa umano. Huwag na lamang daw akong magreklamo. Hindi naman daw tatakbo ang paaralan. Tsaka bata pa ako noon. Wala naman ako magagawa. Yun ang desisyon nila eh. Pero sa mga sumunod na araw gaya ng sinabi ko ay naging sobrang strikto na. Nagtataka ang mga pinsan ko noon. Malaya naman ako. Kung saan-saan ako napapadpad, lalo na kapag walang klase. Sa pinsan ko, sa barkada, sa mga kaanak namin at mga saop o mga katiwala. Pero naging limitado ang lahat. Sa mga sandaling yun din napansin na hindi na sila nakatuon sa trabaho nila. Parang ako na lamang lagi ang binabantayan. Ang nakakabaliw dyan, oo at strikto sila. Pero tila bang tinuturing akong pasyente sa ospital. Kinakamusta ako, may masama ba sa katawan ko? Kung nakakaramdam ba umano ako ng pagkauhaw, nagugutom, at kung ano-ano pa. Ultimong ihi ko sinusuri nila. Ang sarap sabihin na bakit hindi na lang ako dalhin sa ospital noon. Kung hindi ako nagkakamali ay hapon, may dumating na isang matandang babae. Sumalangit ng wa ang kaluluwa niya. Matagal na kasi itong patay. Naroroon kami sa beranda. Nakatambay lamang ako. Kinakausap ng mga magulang ko itong matandang ito. Yung katiwala namin ng matandang lalaki, napadaan at tumitig sa akin na parabang nag-aalala. Sumaglit siya doon sa mga nag-uusap tapos titig ulit sa akin nun. Tumatango yun, na animoy may ipinag-uutos. Pangalanan natin ang nanay ko na Nanay Sima. Habang si tatay, nabanggit ko na kanina, Isboy ang ginamit kong pangalan sa kanya. Hindi ko naman marinig ang pag-uusap kasi ang hina. Pero parang napakaselan. Ilang mga sandali ay dahan-dahang lumapit sa akin itong matandang babae. Tumitig at parabang natatakot. Hanggang sa nagsalita ito na siyang nagpakunot naman na mukha ko. Ano sa tingin mo, iho? Sino ako? Nararamdaman mo ba ako?
May problema po ba? Wala naman po akong nararamdaman sa'yo. Meron po ba dapat? Ganun ba? Bueno, ako si Limay. Manang Limay. Isa akong albularyo. Akala ko kasi nararamdaman mo ako. Hindi ka na asiwa, hindi ka natatakot. Hindi naman po. Mukhang kayo pa nga po yung takot sa akin eh. Ano ba talagang problema, Nay, Tay? Bakit nito mga nagdaang araw nakakapanibago kayo? Hindi naman kumibo ang mga magulang ko. Umalis na lamang ang mga ito. Patungo sa may katabing bahay yon. Nasa mga 20 metrong layo ng bahay na ito. Kitang-kita ko naman yung gawa ng natatanaw sa beranda ang bahay nila. Balibahay ito ng mga katiwala. Naroroon na sila sa may tugkaran. Kasama nila ang katiwala na matandang lalaki at nakatitig ang mga ito sa akin. Ultimong yung pamilya ng matandang lalaki. Nakatanaw din sa akin noon. May mga bagay kang dapat malaman. Kung ako sa'yo, ihanda mo ang sarili mo. Hindi mo talaga magugustuhan ito. Kilala mo naman siguro yung laging bumibisita dito na lalaki, ano? Kapatid ko yon. Siya ang kakasubaybay sa'yo mula pa noong paslit ka. Pinasa ka niya sa akin dahil nga nagkasakit siya hanggang sa namatay. Ano po ba talaga, Manang? Pwede po bang diretsyohan niyo ako? Kinakabahan kasi ako eh. May sakit po ba akong malubha? Oo, parang ganun na nga. Katumbas ng napakalubhang sakit ang taglay mo. Pero hindi nakakamatay. Kung hindi pwedeng pumatay. Alam mo ba kung bakit? Isa kang aswang. Hindi ako nakapagsalita. Gulat na gulat ako. Para bang nalamigan ako noon. Nagpatuloy sa pagsasalaysay itong matandang albularyo. Nakuha ko daw ang pagiging aswang ko sa lolo ko. Hindi lumitaw sa tatay ko kung hindi sa akin. Maging ang albularyo ay hindi halos makapaniwala na mangyari ito. Nung ipasa umano ng kapatid niyang Yumao ang problema at nalaman ng lahat. Gulat na gulat si Manang Limay. Kung aswang ang puno, ang bunga ay aswang dapat. Pero gaya ng sinasabi niya, lumitaw umano ang aswang hindi sa tatay ko, kundi sa akin. Magiging ganap na aswang na ako. Malayo ng 1 linggo. Posibleng mamayang gabi o hindi naman kay bukas. Kaya nga siya nagtatanong kung nararamdaman ko ba umano siya at naaasiwa ako sa kanya dahil kinikilatis niya kung sumibol na bang aswang sa katawan ko. Pero hindi pa umano. Naparoon siya sa lugar para subaybayan ang pagiging ganap ko. Kung sakaling ang kinalabasan ay isang masamang aswang, posibleng patayin umano ako noon. Pero kapag hindi naman, hahayaan, gagabayan. May mga aswang daw kasi na kapag naging ganap, hindi lang anyo ang nagbabago, kundi pati na ang buong pagkatao nito. Ipinagdadasal niya noon na hindi ako masama kasi nga kapag masama, mapipilitan siyang kitilin ang buhay ko. Hindi ko napigilang mapaiyak. Ikaw ba naman ang sabihan ng ganun eh? Bukod sa aswang ako ay may mga kondisyones pa na para akong nananaginip noon. Aalis sana ako. Nakaumang na ako noon sa may daanan. Pero tinawag ako na matanda at sinabing kapag lumayo ako, mas lalaki ang problema. Baka makapatay ako kapag ganon. Kung ako sa'yo, dito lang ako sa bahay. Naririto naman ako. Huwag kang mag-alala. Sakaling masama ang kinalabasan mo ay susubukan ko pa rin gabayan ka. Pero kapag matigas ang ulo mo at nakapaminsala, papatayin talaga kita. Hindi lang ikaw ang may ganyang sitwasyon to. Pasalamat ka pa nga't pinabantayan ka mula pagkabata. Ang iba dyan hinayaan lang. Kaya nga't nagkakaroon talaga ng banta sa mga tao. Bumalik ako sa kinauupuan ko noon. Itong mga magulang ko naman ay nakikita kong pabalik na sa bahay namin. Umiiyak si nanay, habang si tatay naman para bang hindi napapakali.
Hanggang sa nanghingi ng tawad sa akin ang aking ama. Dahil ngayon lang nila sinabing, hinayaan daw nila ako maging masaya mula pagkabata kasi darating ang panahon na lahat ng layaw ko maglalaho. Tama ang tatay mo, Dong. Mahal ka nila kahit pa man ganyan ka. Kung susumahin, dapat pinatay ka na noong maliit ka pa lang pero umaasa sila na magiging mabuti ka. Kahit pa maliit lang ang porsyento na mangyayari yon. Alam mo bang kilalang kilala ko ang lolo mo? Napakasamang aswang yon. Napaka-perwisyo. Pero noong magkaroon ng asawa ay tumino. Natakot na sa kamatayan nang makita ang unang anak. At ito yung tiya mo. Pero noong maisilang ang tatay mo, bumalik ang pagiging marahas niya. Bantay sarado siya ng sangkatutak na albularyo kaya pinatay na lang. Hindi na talaga ako nakapagsalita nun. Mabigat pa sa mukha ng palaka-mukha ko. Nakasimangot na lang lagi. Iyak ng iyak. Para bang gusto kong sisihin yung mga magulang ko pero hindi eh. Hindi ko pwedeng sisihin sila. Ginawa naman nilang lahat. Kinagabihan, ito na. Ito na ang mga yugtong naging kumbinsido ako na aswang nga ako nun. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Uminit ang mukha ko nun. Itong sinanay ay umiiyak pa rin. Si tatay naman noon ay naroroon sa beranda. Ako at ang albularyo nasa sala. Kami lang dalawa sa loob. Pero sa likod ng bahay, naroroon ang katiwalang matanda at ang kanyang dalawang anak na lalaki. May bitbit ng tali ang mga ito. Alam ko na ang gagawin. Itatali ako syempre. Pangalanan natin ang matandang lalaki na Mang Jose. Nanginginig ako at ang sakit ng ulo ko. Kasabay naman ito ay uhaw na uhaw ako nun. Nakahawak sa dalawang kamay ko itong si Manang Limay. Nakaupo lamang kami sa may sahig. Ang sabi ng matanda kung ano daw ang itatanong niya. Dapat ay sumagot ako ng diretsyo. Tumango lamang ako nun kahit pa man kakaiba na talaga ang nangyayari sa katawan ko. Unang tanong ni Manang Limay, ano-ano umano ang nararamdaman ko? Sinabi ko lahat, kahit ang pagkauhaw ko. Sinabi ko nun. Ikalawang tanong, naaasiwa ba umano ako sa kanya? Inulit niya lang ang kaparehong tanong kanina. Sabi ko hindi ako naasiwa at hindi ako natatakot. Ikatlong tanong, nararamdaman ko ba umano kung anong meron sa labas ng bahay? Sa tanong na ito ay hindi ako kaagad nakapagsalita. Bumuntong hininga ako noon at ginawang payapa ang isipan. Alam kong aswang ako at itong pinupunta ni Manang Limay ay ang abilidad ng isang aswang. Hanggang sa maya-maya pa, lumakas ang pandinig ko. Kahit katiting na ingay ay naririnig ko. Ultimong tibok ng puso ni Manang Limay, tsaka ang pag-uusap ng mga kasama ko sa bahay, maging yung mga katiwala. Dinig na dinig ko ang pag-uusap nila. Bukod pa dyan, itong pang-amoy ko ay lumakas din. Napapasimangot pa ako. Gawa ng doon ko palang napagtatanto na mabantot pala itong si Manang Limay. Totoo ito. Tapos para bang may pangitain na pumapasok sa isipan ko na siya namang naglalarawan sa kung ano ang meron sa labas ng bahay. Nakikita ko yung alaga naming kalabaw. Apat ito tapos nakikita ko din ang asawa ni Mang Jose na parang sobrang nag-aalala habang nakasilip sa bintana. Opo, nararamdaman ko yung nasa labas. Alam ko ang nasa paligid ko. Mabaho pala kayo. Kakaiba po yung amoy nyo. Nakakasulasok. Anong klaseng langis po ba yun? Amoy langis kasi si Aling Limay at talagang hindi ko gustong samyo. Dito na niya sinabi na yun ang kinaaasiwaan ko. Lana niya. Pero hindi daw ako kumakalas sa kanya habang hawak niya naman ang kamay ko. Nakakamangha ka, iho. Itong nangyayari sa'yo ngayon ay malinaw na isa kang mabuting aswang. Hindi ka
takot sa akin. Tapos hindi ka naman nagwawala. Alam mo bang nasaan yung aswang ka na? Pero hindi pa buo talaga. May mga parte lang sa katawan na nagbago. Hindi naman kasi kabilugan ng buwan. Medyo gumaan ang loob ko sa mga unang sinabi ng matanda pero yung namutawing nasa anyong aswang na umano ako nun, kaagad kong kinapa ang mukha ko. Medyo nakaumbok dito sa pisngi ko at nararamdaman ko sa dila ko ang mga ngipin na hindi napantay. Napakainit din ang hininga ko na para bang may lagnat sa loob ng katawan ko. At yun na nga't uhaw na uhaw ako nun. Muling nagtanong ang matanda kung nauuhaw daw ako. Ano ang gusto kong inumin? Sabi ko naman tubig. Tumango si Manang Mimay. Itong kalagayan ko, Sir Seth, ay may katulad talaga na kwento. Kaparehas kami ng karanasan. Nauuhaw pero sa tubig at hindi dugo. Kung hindi ako nagkakamali, dito din sa channel na ito na ilapag ang kwentong yon. Hindi ko lang matandaan ang pamagat. Huwag na kayong mag-alala. Maayos ang kinalabasan. Ikuha niyo ng tubig, nauuhaw daw siya sa tubig. Tsaka kayo diyang nasa likod ay iligpit niyo ng tali. Walang mangyayari ngayon. Isa kang kaskas dong. At nasa unang uri ng kaskas na hanay. Na ipapasa ang pagiging aswang sa dugo. Pero yung katulad mo doon lang talaga sa katangi-tanging na ipapasa. Hindi katangi-tangi ang tatay mo. Kaya siguro dyan sa'yo lumabas kasi ang iba, kung anong magulang, lahat ng mga anak ay ganun din. Hindi ko naintindihan ang ibang sinabi ng matanda. Yung kaskas oo pero sa uri hindi. Itong si tatay ay para bang takang-taka. Dahan-dahang lumapit sa akin. Tinitigan ako sa mata. Ang sabi ay nakikita daw niya ang itsura ng lolo noon sa papyaw na anyo. Katulad na katulad umano kami ng wangis. Tama ka dyan, isboy. Kanino ba magmamana doon talaga sa kung anong klaseng aswang? Kaso nga lang yung tatay mo'y talagang marahas yun. Itong apo niya hindi. Nasa panig ng tao ang ugali. Itsura nga lay aswang. Ray, tandaan mo't markado pa rin kita kahit ibinigay ko na yung kumpiyansa ko sa'yo. Huwag mo lang gagamitin sa kalokohan yung abilidad mo. Kayo naman dyan, maski ikaw isboy, kayo na ang bahala sa pagkubli ng pagkatao niya. Kung ano ang nasilayan dito ay hanggang dito lang. Dahil sa oras na malaman ito ng iba, lahat kayo'y paghihinala ang aswang. Maliwanag ba? Mungkahi noon ang albularyo. Yung mga katiwala ay sabay-sabay na nagsitango. Para bang tuwang-tuwa sila nun. Nagbunyi. Etong si tatay kahit gabi na ay nagpakatay ng manok Nag-inuman sila kasama ng mga katiwala. Si Manang Limay ay umuwi na. Si nanay kausap ang asawa ni Mang Jose. Hindi na ito balisa. Pero ako, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Oo at walang alam ang ibang tao. Pero ako, parang nawala bigla lahat sa akin Naging maliit na ang pagtingin ko sa sarili ko noon. Kumbaga para na akong basura. Aswang nga, di ba? Sunod-sunod na nangyari sa akin ang kakaibang pakiramdam sa gabi. Kasabay noon ang pagpapalit ko ng anyo. Yung pahapyaw lang. Hindi ako halos lumabas ng bahay. Nakakubli lamang ako noon sa silid ko. Kung hindi naaaktuhan ni nanay, patay na siguro ako. Magbibigti na ako Napuno sila ng pag-aalala. Hindi na talaga sila nag-focus ng tuluyan sa mga trabaho nila. Binantayan ako ng maigi at pinapayuhan. Hanggang sa dumating na ang panahon na kabilugan na ng buwan. Etong yugtong ito ay dumating din si Manang Limay. Magtatakip silim na noon. Akala ko mga babala ang sasabihin. Ayon dito, malaya daw akong gumala pero wag lang akong lalapit sa mga taong katulad niya. Mararamdaman ko naman daw yon. Itong paggala ko daw ay ang pagsasanay sa buong anyo nang sa ganon. Alam ko na ang mga gagawin ko. Nung tuluyang nagdilim,
naging sobrang init ng katawan ko. Unang beses kong maranasan yon. Oo, mainit ang katawan ko sa gabi pero sa mga puntong yon, ibang-iba. Tila ba nag-aapoy na. Sila tatay ay parang nag-iihersisyo. Pawisan ng muka at lahat ay nakasimangot. Parang galit sa akin. Ito namang mga katiwala ay naroroon sa amin na parang gustong makita ng mga ito ang kabuwang anyo ko. Ang sabi ni Manang Limay kung gusto ko na daw pakawala ng buong anyo. Isipin ko lang umano ang maging aswang. Tanggapin ko na umano sa sarili ko. Tumango ako na parang sumasang-ayon pero sa loob-loob ko noon ay hindi ko nais na mangyari ito. Pagpatak ng 8:00, pumasok ako sa loob ng silid ko. Sa may gitna banda. Yung unang kwarto kasi noon ay sa mga magulang ko. Ang ikatlo para sa kapatid ko sana. Pero yun na nga namatay naman yun. Ipinikit ko yung mga mata ko. Nagbuntong hininga at buong puso kong tinanggap ang pagiging aswang ko noon. Yung agam-agam ko ay binura ko na. Pagkatapos ng ginawa ko, damang-dama ko ang katawan ko na nagbabago. Yung mga kamay ko ay nang uugat. Para bang naging kuba din ako noon. Tumangkad bahagya pero naging kuba naman. Lumapit ako sa aparador. Tinanggal ko na ang tela na nakatabon sa may salamin. Tinabunan ko yon buhat ng ayaw ko makitang sarili ko. Pero dahil tinanggap ko na ang pagkatao ko, gusto ko na ngayong masilayan ang figura ng aswang. Isipin niyo, Sir Seth, maski ako ay natakot sa sarili ko noon. Pagkatanggal ko lang sa tela ay napaatras talaga ako. Hindi ko matukoy kung anong klaseng halimaw. Para akong aso. Basta ganun. Tapos yung bewang ko ay manipis. Malaki ang balakang at balikat. Pero yung bewang parang pang Miss Universe Sexy. Tinawag ko si Manang Limay. Etong boses ko ay may kabigatan. Lumapit naman sa akin si Manang Limay at sabi ko noon ay lalabas ako. Ano pang ginagawa mo? Bakit hindi ka lumabas? Gusto mong buhatin kita at patungo doon? Halika na. Para kang bata. Inat na inat ang damit Masisira ang salawal mo dyan dong. Hubarin mo na lang yan. Ganyan. Lumiliit pala yan kapag nagaan yung aswang O baka naman maliit talaga yan. Kanino mo naman Pambira ka naman Manang Limay. Ang lupit niyo naman makalait. Saan po ba ako dadaan? Hinila ni Manang Limay ang kamay ko. Para talaga akong bata nun. Tinakpan ko pang mukha ko at itungkwan ko habang naglalakad patungo sa labas. Sa likod ako dinala ni Manang Limay. Nakakahiya. Lahat sila'y nakatitig sa akin. Tawang-tawa pa si Mang Jose noon. Lasing ito. Kanina pa sila nagiinuman ni tatay. Nagtagay na naman kasi nga kabilugan na doon ng buwan. Matapos kong makarating sa kusina, binitawan na ako ni Manang Limay. Tapos may pinasuot siya sa aking kwintas. Ang kati nito, para bang nangangagat. Maliit na garapa yun tapos ang sabi ni Manang Limay, lana niya umano ang laman kaya may epekto ito sa katawan ko. Pero maliit na bahagi lang naman. Makakatulong daw yun kapag gumagala na ako at mapadaan sa lugar na may mga aswang. Dahil matatakot ang mga ito sa akin noon. Iisipin na isa akong albularyo. Bukod pa dyan ay posibleng aakalain na tao lang ako sa pandama ng mga albularyo. Alam mo bang karamihan sa mga aswang na katulad mo ay may kasanggang albularyo? Ako ang magiging gabay mo. Makikinig ka sa lahat ng mga sasabihin ko. Ako ang tagapayo mo at tagagamot din sa kung anong dadating na sakit sa katawan mo. Umalis ka na dong. Napakaalinsangan ng pakiramdam kapag nandito ka. Hindi ako nagsasalita. Nilipat ko sa puwitan ng pagtabo nun. Nakatalikod na kasi ako. Para akong baliw. Ignorante ako sa sitwasyon ko nun. Pero Sir Seth,
Para bang komportable ako sa labas. Ang ganda sa pakiramdam. Lalo na noong makarating na ako sa may gubat. Patungo na itong bundok Mandalgan. Natatapat yun sa bundok ng Kanlaon. Ang lawak ng naabot ng pakiramdam ko. Maging ang pang-amoy at pandinig ay ganun din. Ganito palang isang aswang kako. Kung susumahin ay tila biyayang abilidad. Pero sa iba, tila salot. Ano ba itong naakain ko at naisipan kong bisitahin ng kaklase ko na si Mel? Kasi nga ang kapatid niya, crush na crush ko. May natitipuan akong babae, ate ni Mel. Matanda sa kanya ng 4 na taon. Tumakbo ako na parang takbong tao lang. Pero napakabilis. Hindi napapagod at hindi din nahihirapan sa landas kahit pamasukal. Parang tansyado ko ang bawat pagakbang. Kung saan tatapak at kung saan lulundag. Kung iisipin ay parang, alam mo may superpowers. Ganun po talaga yung aswang eh. Kakaiba. Malayo ang bahay nila Mel pero narating ko kagad ito sa loob lamang ng 5 minuto. Nagsisimula na akong matuwa sa kung anong meron ako. Nakita ko kaagad si Mel. Naamoy ko pang walang hiya. Kaklase ko ito na ubod ng tahimik. May isa pagkabinabae. Pero kapag nagalit wagas. Ultimong yung kapatid niyang babae, amoy na amoy ko. Maging ang pagtibok ng puso at mga pag-uusap nila sa bahay. Ilang mga sandali ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Yung tipong kumabog ng malakas ang dibdib ko at may nakita ko sa pangitain na mas pangit pa sa akin. Alam ko kung saang direksyon yon. Salungat ito sa kinaroroonan ko sa paligid ng tirahan nila Mel. Kumbaga, kung ako ay nasa kanan, yung nararamdaman ko ay nasa kaliwa naman ng bahay. Mabilis na pumasok sa isipan ko na aswang. Kaya naman kaagad akong sumibat. Bagamat mapagkakatiwalaan ang mga payo ni Manang Limay na posibleng isipin lamang ng kapwa aswang na isa akong albularyo. Pero paano na lamang kung hahamakin ako? Lumalayo ako nun. Pero patungo ako sa daanan. Sa may kalsada ito, nang kung saan ang kabilang parte ay may mga panakanakang mga bahay. Pero pansin kong sinusundan ako nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Binilisan ko ang pagtakbo hanggang sa nakarating na talaga ako sa kalsada. Nasa gilid ng tubuhan ako sa mga sandaling ito. Pero nakasunod pa rin yon. Napakabilis din niya. Nalilito na ako kung saan ako pupunta kasi nga itong direksyon na pinuntahan ko ay hindi patungo sa amin. Mali ako. Dapat umuwi na lamang ako noon. Kumabig ako ng mabilis at binabay lamang ang gilid ng kalsada. May mga tao na nakatambay pero hindi ako nakikita. Hanggang sa bigla na lang may lalaking humarang sa harapan ko. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit. At ang sabi, lumayas daw ako sa teritoryo niya. Wala ba umano akong pangdama? Nang hihimasok na ako sa lugar ng iba. Kako naman hindi ko alam ang teritoryo'ng pinagsasasabi niya. Gumagala lang ako. At inamin ko din na kagaganap ko pa lang sa pagiging aswang. Tuluyan itong nakalapit at para bang nagulat. Yung tipong mula sa nanlilisik na mga mata, biglang naging aligagana. Buhay pa pala ang lahi mo. Kagaganap mo pa lang. Kilala ko ang amoy mo at aura. Matagal ka ng patay sa pagkakaalam ko. Marahas ka. Hindi ka matinong aswang. Baka mali lang ang pagkakakilala mo. Ito po bang sinasabi mo ay yung lolo ko? Si Lolo Victorino ba? Apo niya po ako. Hindi kagad nakapagsalita itong mas pangit pa sa akin. Matagal kaming nagkakatitigan. Kahit medyo madlim doon pero nakikita ko siya ng malinaw. At aminado din ako noon na nakikita ko ng aswang nito ng malinaw. Nagpakilala ito sa akin pero bigyan natin ng pangalang Ikito. Ganun ba? Kilala ko ang lolo mo. Kinatatakutan. Maging ang mga albularyo ay hindi nagpapakumpiyansa sa kanya.
Kasi nga kung tinutugis siya ng mga albularyo, tinutugis niya rin ng mga ito. Tinugis nga ako ng hayop na lolo mo eh. Gusto niyang palawakin ang teritoryo niya. Kamunti ka na kung mapatay. Sigurado ka ba, Dong? Hindi kasi marasang tingin ko sa'yo ngayon eh. Parang napaka-ignorante. May gabay ka bang albularyo? Meron ho. Siya yung nagsabi na hindi daw kami magkapareha ng lolo ko. Sa itsura oo, pero sa ugali hindi. Ako nga po pala si Ray Ray. Pasensya na po kayo. Hindi ko kasi alam ang teritoryong yan eh. Paano po ba malalaman yan? Tanong ko. Dito ay nag-anyong tao siya. Ang bilis. Parang lang nalusaw na kandila. Tapos ubod na ito ng tanda. May suot ito na salawal. Hindi katulad ko na habang nag-uusap kami ay nakatabo ng isang kamay ko sa ano ko nun. Ang sabi nito sa akin na mga aswang ay may mga sinusunod na pamantayan para hindi mag-away. May kanya-kanyang teritoryo. Dapat ay walang gagala na aswang sa teritoryo na pinagmamay-ari ng iba. Pero dahil nga sa parang hindi naman ako delikado, ayos lang na gumala sa teritoryo niya. At kung gusto ko daw ng kausap ay bukas siya para dito. Inaya pa ako sa bahay nito. Kako naman baka may ibang tao. Sabi niya ay meron pero anak niya lang. Tingin niya ay wala naman ito sa bahay dahil umalis kaninang umaga. Tumakbo ito. Napakabilis niya kahit nasaan yung tao. Sumunod naman kaagad ako. Madali lang kaming nakarating. Malapit lang din naman kasi. Nagulat ako kasi mas malaki pa yung bahay nito kumpara sa bahay namin. At sa maniwala man kaya't sa hindi, may lupain din ang matanda. Tubo din ang tanim. 2 palapag ang bahay, maganda at parang kagagawa pa lang. Hindi ako pumasok. Inaaya ako sa loob pero tumanggi ako. Marumi ako katapos ang kintab ng saignon. Tapos pinilit niya ako at inabutan ng damit. Salawal na hinablot niya sa sampayan. Ang sabi ay mag-anyong tao na daw ako kasi wala namang dapat paghandaang banta sa lugar. Wika ko ay hindi ko alam sa kung paano gawin. Sinabi ko sa kanya na ngayon pa lamang ako naging buong aswang. Hindi ko alam ang pag-aanyong tao. Ang sabi niya ay kumalma lamang daw ako. Isipin na parang wala lang. Ang pag-aanyong aswang daw ay kalimitan nagiging mitsa, galit. Tapos sa pag-aanyong tao naman pagiging kalmado at payapa. Sabi ko naman sa kanya, yun ang nagpaanyo sa akin na aswang. Ang kalmado at tanggapin na aswang ang sarili. Parang baliktad. Magpaganon pa man ay sinubukan ko pa rin kumalma. At hinihiling ko sa sarili na maging tao ako. Ayun, naging tao na nga. Pero paunti-unti at napakasakit sa pakiramdam. Napapatawa pa nga noon si Mang Ikito. Para daw akong bata. Ganon talagang dapat gawin. Ang tanggapin na aswang ang sarili. Pero hindi yan ang sanhi talaga na naging buong gabunan ako. Dahil ang gabunan umano ay galit talaga ang nagpapaanyong aswang dito. Lalo na sa mga oras na nalalagay sa alanganin. Walang pinagkaiba sa uri ng Mang Ikito. Bagamat isang hamak na kubot lang siya pero lahat daw ay gagana lang kapag madilim na. Nang maging tao na ako at akma ko nang isusot ang salawal na inabot niya sa akin, hindi ko inaasahan noon na may nanonood. Nasa itaas, babae. Nasa likod kasi kami noon banda sa bukana ng pinto ng kusina. Nakangisi pa itong babae. Mabilis akong kumabig sa dingding para magtago pero nagparinig ang babae. Sabi nakita niya na daw at wala nang dapat itago pa. Ayon dito kay Mang Ikito, apo daw niya ang nasa itaas. 2 ang kasama niya sa bahay. Ang anak na babae na siya namang ina ng nakikita ko. Ang 2 anak ni Mang Ikito na lalaki naman ay nasa Karatig Bayan nakatira. Napapamura ako dahil napakapilyo pala nitong si Mang Ikito. Akala ko ay iisa lang ang kasama. Hindi naman ang sinabi niya kanina Patuloy sa pagkikik ito. Akala mo kompleto yung mga ngipin pero iilan na lang pala.
Mantakin yung aswang na kakonti na lang ang ipin. Hindi na siguro makakapangagat yon. Pumasok na ako sa loob. Bumaba naman ang anak ni Mang Ikito at apo niya. Alam niyo bang mas lalo akong nahiya dahil nga itong apo ng matanda. May itsura. Mukhang mas matanda sa akin. Mga siguro 1 taon. Pero maganda siya. Maganda pa sa kapatid ni Mel. Para bang wala lang ang mga yon. Tao ang turing nila sa akin. Nagtanong pa ako kay Mang Ikito kung aswang din ba ang mga kasama ng matanda. Pero ayon naman dito ay siya lang daw ang aswang na nasa bahay. Anak niyang lalaki ay mga aswang pero katulad niya rin na namumuhay ng normal. Sinasakyan lamang ang tawag ng sumpong pero hindi nananalasan ng tao. Inasikaso ako. Kung kanina salawal lang ang suot ko, ngayon ay may sando na. Pinakain at talagang maganda ang pakikitungo. Maraming naitanong sa akin. Hanggang sa doon ko nalaman na kilala pa lang talaga ng mga ito ang pamilya namin. Na alam nilang aswang ang lolo. Hindi lang si Mang Ikito ang nakakaalam nito dahil tanyag ang lolo ko noon. Ayon pa sa anak ni Mang Ikito na pangalanan nating Ginang Milda. Mabuti ka mo at hindi ko naman ang ugali ng lolo. Basta naging mahabang gabi yon. Nakauwi ako pasado 12:00 na. At nang makarating pa sa bahay, lahat ng mga kasama ko ay gising. Nakatunganga sa sala at inaantay ako. Ultimong si Manang Limay ay naroroon pa rin. Sinabi ko naman na may nakilala kong aswang pero iba ang uri. Gayon din sa kung ano ang pangalan. Kilala ni Manang Limay si Mang Ikito. Aswang daw talaga ito pero walang sino mang albularyo ang nangahamak dahil albularyo din umano si Mang Ikito. Nagtanong ako kay Manang Limay sa kung paano nangyari samantalang aswang. Ang sabi naman ng matanda, natural daw sa isang kubot ang karnungan. Hindi basta-basta ang kubot. Mahirap din itong kalabanin kasi nga hindi lang sa pagiging aswang ang sinasandalan. Bagkos ay ginagamit din ito ang malalim na aral. Simula ng araw na yon na naging madalas ng pagbisita ko kay Mang Ikito. Hinahayaan naman ako ni Manang Limay kahit gabay ko pa siya. Dahil si Mang Ikito daw ay pwede ko ding maging gabay. Itong mga magulang ko ay kumpiyansang kumpiyasa. Ultimo ang mga katiwala. Parang walang nagbago. At hindi nila pinaparamdam na inaiiba ko sa kanila. Maliban na lamang nung una. Kaya naman hindi na ako naiilang. Tsaka hindi na din naman nagiging madalas yung sumpong ko. Sa tuwing may buwan lang. Kapag ganun, 3 gabi ako may sumpong 3 gabi hanggang sa maging buong bilog na talaga ang buwan. Hindi ko mapagtanto na nahuhulog na ang loob ko sa apo nitong si Mang Ikito. Pangalanan na lamang natin siyang Rosario. Ang nagiging dahilan kaya ako dumadalaw sa bahay nila Mang Ikito ay itong babaeng ito. Tahimik pero iba kapag nakausap. Kasi nga doon pa ito nagiging maingay. Kumbaga, mitya lang ang kulang. Tsaka malakas ang sense of humor. Sinisita ko ni Mang Ikito na kesyo iba na daw ang pakiramdam niya sa akin. Nagiging madalas na ang pagbisita ko pero dumadalang na rin ang pakikipag-usap ko sa kanya. Na naroroon na lang ako lagi kay Rosario. Huwag daw ligawan ng apo niya kasi nga ayaw niya ng kapares nito na isang pangit na nilalang. Sabi ko mas pangit pa siya sa akin Itong si Ginang Milda hindi naman nakikialam. Isang hapon, patungo na sana ako noon sa bahay nila Mang Ikito nang bumungad ang matanda sa may beranda namin. Kilala naman na ito ng mga magulang ko kasi nga napabisita din ang matanda. Kausap yun ni tatay. Hinahanap ako. Kakalabas ko lamang ng silid noon kaya dumiretso na ako sa beranda. Pansin kong tila napakabalisa nitong Mang Ikito na ito. Ang sabi ng tatay ay gusto daw ako makausap nito. Pagkaalis ni Tatay Isboy, naupo ang matanda sa may beranda. Pinabagsak pa ang katawan sa pagkakaupo nito. Kaagad kong tinanong sa kung anong problema. Hindi kaagad nagsalita. Umiyak, nangilid ang luha sa mga mata.
Yumuko at suminghop. Tumabi ako sa kanya. Inantay kong magsalita ito. Alam kong problema ang sadya ng matanda. Hanggang sa nagwika ito ng mga talatang ikinagulat ko nun. Ang sabi ni Mang Ikito, ang anak niya daw na si Ginang Milda at ang apo ay naroroon sa Calatrava. Dinamayan ng pagkamatay ng kanyang panganay na lalaki. Nung isang araw pa namatay pero kaninang umaga pa nakarating sa kanilang balita. At ang naghatid pa ng balitang ito ay ang nagmamay-ari ng katabing teritoryo na isang kubot din. Pinatay ang anak ko. Hindi na maitsura. Yun ang sinabi sa akin. Hindi ko alam ang dahilan at hindi ko din alam kung sino ang pumatay. Pero may hinala ako. Baka ito'y namuong tensyon dati nang dumating ang anak ko sa bukiran ng Calatrava. Kasi nga pinag-initan ito doon. Binunyag pa ngayong pagkatao tapos ang kaalitan niya kauri lang. Pero hindi pinagtuunan ng pansin ng anak ko yon. Hinayaan niya lang. Hindi masama yun eh. Ray, pwede bang humingi ng tulong? Gusto kong ipaghiganti. Hindi ko kaya dahil matanda na ako tsaka isa kang kaskas, isa kang gabunan. Alam kong bibwit lang sa'yo yon. Teka, nakikiramay po ako. Grabe naman ang nangyari. Tinatabla yung kauri, may ganun no? Ang sabi kasi sa akin ni Aling Mimay, hindi nagpapatayin yung mga kauri lang eh. Yun lang ang tanging sumasagi sa isip ko para bigyan ng dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Mas malakas naman ang pakiramdam mo kaya nga ako humihingi ng tulong. Pwede ba yun? Baguhan ka pero kaya kitang gabayan. Nabanggit ko naman na sa'yo yung patungkol sa akin, di ba? Medyo nag-aalangan ako. Bagamat naawa ako dito sa kalagayan nila pero wala pa akong saklaw sa ganyang klase ng gulo. Iniisip ko muna. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating si Manang Limay. Kung nagulat ako sa pagbungad ni Mang Ikito, mas lalong nagulat ako sa pagdating ni Aling Limay. Paano ba naman kasi? Hindi na ito masyadong dumadalaw. Nagkataong naroroon pa talaga si Mang Ikito sa kapalang dumating. Nagpaalam na siya sa akin, Ray. Sabi ko nakadepende sa'yo. Pero kumpiyansa ako dong. Kung wala lang akong pinagkakaabalan sasama ako. Tulungan mo. Para na rin magamit naman yung abilidad mo sa pagtulong. Kahit papaano'y maibsan ang pagmamaliit mo sa sarili mo. Matapos kong marinig ang mga sinabi nitong babaeng albularyo, tila ba kinumpirma nito na dapat wala akong katakutan. Dahil yun naman ang punto na para bang alam ng matanda na tatanggi ako kaya siya dumating nun. Sabi ko ano mga gagawin ko. Ay naman kay Manang Limay. Si Mang Ikito lamang ang gagabay sa akin. Ang mga gagawin ko ay nakadepende sa mga sasabihin nitong matandang lalaki. Kasi nga may karunungan eh. Kaya ang bawat namutawi sa bibig nito ay paniguradong pulido. Tumango ako. Tumitig kay Mang Ikito. Sabi ko kailan ba ang alis? Ngayon dong. Ngayon tayo aalis. Maraming salamat, Limay. Ang problema na lang itong magulang ng binata. Tama si Mang Ikito. Hindi pa kasi ako nakapagpaalam niyon. Pero sa tulong na rin ni Manang Limay ay napapayag si Nanay. Ito lang naman si Nanay Sima ang medyo makunat eh. Si Tatay susunod lang yun. Basta't nag-aalangan si Nanay Sima. Pero paulit-ulit na ipinaintindi dito na malakas daw ako. At may poder ako at hindi katulad ng lolo ko noon. Itong poder na sinasabi niya suot-suot ko daw. Hindi ako madaling tablan ng anumang mga pamaba mula sa isang tao o kahit na sino pa. Maliban na lang kapag inalis ang kwintas. Hanggang sa ayun na nga. Napapayag si Nanay. Kaya yun umalis kagad kami. Pero gabi na noon na makarating sa kanila. Dumaan pa kasi kami sa bahay ni Mang Ikito. Kinuha niya yung mga kagamitang panlaban noon. Partikular sa karunungan. Wala akong dala na kahit ano maliban na lang sa kwintas ni Manang Limay. Tahimik si Mang Ikito. Bit-bit niya ang bag niyang maliit. Halos hindi nagsasalita.
Naganyong aswang ito. Ako noon ay nagubad ng damit pang itaas. Tinali ko sa bisig ko ang damit at nagpalit ng anyo. Ang problema sa mga sandaling ito ay hindi kabilugan ng buwan. Pero ayos lang naman yun. Kasi nga ang papyaw na anyo at buong anyo ay parang wala namang pinag-iba sa lakas. Mukha lang ang nagbabago. Ganun pa rin ang pakiramdam. Tumakbo lang kami. Sinabi ng matanda na hindi kami dediretso sa bahay ng anak niyang namatay. Dahil posibleng may nakamasid doon. Nagtanong naman ako sa kung saan kami pupunta. Doon daw sa kakilala niya sa lugar. Albularyo ito. Nakarating na kaagad kami sa lugar pero hindi pa mismong bahay. Biglang huminto si Mang Ikito tapos nag-anyong tao na siya. Namamangha ako kasi nga hindi siya nasasaktan. Ako kapag nagaan yung tao ay parang binabalian eh. Nagkatitigan muna kami. Nagudyat ng tango at tinuro ang direksyon kung saan. Maglakad na lang daw kasi nga baka matakot pang kanyang kakilala. Lalo na kapag naramdaman daw ako noon. Naganyong tao ako. Inantay pa ako ni Mang Ikito na makabalik sa tao. At nung nasa tao na ako ay sinuot ko ulit ang damit ko. Nauna sa akin si Mang Ikito. Paakyat ito ng lugar. May nakikita akong kabayan. Para bang kokonti lang pero dama ko na marami. Hanggang sa sinabi ni Mang Ikito na ang nakikita ko sa unahan, ito na ang bahay. Nasa may bakuran na kami noon. Tapos may lumalabas na matandang lalaki na para bang inaasahan na noon ang pagdating namin. Kasi nga hindi man lang nagulat o nagtaka ang mukha eh. Kalmado lang. Pangalanan nating Mang Sorte ang matandang ito. Sabi ko na nga ba ikaw yan ni Kito eh. Sino ba itong kasama mo? Parang malakas na albularyo. Dama ko ang tangan niya. Malakas talaga ang pakiramdam mo, Sorte. Itong kasama ko hindi ito albularyo. Lapitan mo nang malaman mo kung ano siya. Lumapit naman sa akin itong si Mang Sorte. Tinitigan ako sa mga mata. Hanggang sa napaatras yun habang nagmumuni-muni ng dasal. Diyos ko! Bakit may kasama kang diablo? Sabi nito at para bang matatawa ko nun. Napangiti si Mang Ikito sa kabila ng kalungkutan. May problema ako kaya ko siya sinama. Hindi yan masamang aswang. Batid mo na siguro ang nangyari sa anak ko. Malapit lang naman yun sa lugar. Duda ako na baka dating kaalitan niya ang pumatay. Bakit dumiretso ka dito? Idadamay mo ba ako? Nananahimik ako dito, Ikito. Sos Mariosep, kung makapagsalita ka parang ang gwapo mo. Hindi kita idadamay. Hanggang ngayon duwag ka pa rin. Wala akong mapupuslitan eh. Ikaw lang ang kakilala ko dito. Wala kang sabit. Kami ang bahala. Basta patirahin mo muna kami. Dito kami uuwi pagkatapos ng mga ginagawa. Wala ka namang kasama dito. Kinakabahan ako dyan sa mga sinasabi mo, Ikito. Asya, sige. Pero ano bang gagawin niyo talaga? Dito na ipiniliwanag ni Mang Ikito ang mga gagawin. Magmamasid muna daw kami noon at pag-aaralan ng sitwasyon. Wala pang kasiguraduhan kung kapwa aswang ang kalaban. Pero sa oras na maging malinaw na aswang nga ito, at ito yung dating kaalitan ng anak ni Mang Ikito, papatayin daw lahat ng sangkot. At ako ang bahala doon. Habang nakikinig ako sa pinagsasasabi ni Mang Ikito ay napapalunok ako ng laway. Para kasing sobrang lakas ko talaga eh. Kinakabahan nga ako noon. Iniwan ni Mang Ikito ang kanyang dalang bag at sinabing magsisimula kami sa gabing yon bilang unang gabi ng pagmamasid. Akala ko pa bukas na lang pero hindi naman ako nagreklamo. Itong Mang Sorte hindi nakakibo. Napapakamot lang ng ulo. Umalis kami at binabaybay namin ang gilid ng bundok. Sabi ni Mang Ikito, sa unahan ay teritoryo na ng ibang aswang. At ito ang teritoryo ng aswang na nabanggit niya. Isang buong angkan umano mga ito. Kalmahan ko lang daw muna kasi nga baka maalarma. Tinuro na ni Mang Ikito kung saan banda ang bahay ng kanyang anak. Natatanaw ko ito. Nasa may baba.
Maraming ilaw doon at may mga tao akong nakikitang nakikilamay. Huminto si Mang Ikito. Sinabing gamitin ko daw ang malakas kong pakiramdam. Usisain ang kauri niya sa kung nasa paligid ba at pakinggan ang mga pag-uusap. Kaya pala, ito palang talaga ang silbi ko doon. Mas malakas nga ako partikular sa pangdama. Oo, at malakas din ang kubot pero iba ang sa akin. Dahil ultimong malayo ay mararamdaman ko at maririnig pang pag-uusap. Sinimulan kong makiramdam. Kinabahan akong bigla kasi nga kabi-kabila ang nakikita ko sa pangitain. Maraming mga aswang nakauri ni Mang Ikito. Matagal akong nakiramdam hanggang sa nanlaki ang mga mata ko. Dahil may dalawa doon na nag-usap at parang masaya ang mga ito sa pagkamatay ng lalaking anak ni Mang Ikito. Nabanggit pa na nasa tiyempo ang pagpaslang nila. Dahil wala umanong naghihinala. Dali-dali kong sinabi ka Mang Ikito ito at natumbok ko na malapit lang talaga sa bahay ng anak niyang yumao. Nasa likod ng bahay, dalawa. Dalawa yung pumatay sa anak mo. Ano, papatayin ko ba? Bigla akong nabad trip nun eh. Lumakas loob ko. Nabati ang konsensya ko doon sa pagkamatay ng anak nitong kaibigan ko. Ang sabi naman ni Mang Ikito kung sa tingin ko daw ligtas ang gagawin ko ay pwede na umano akong kumilos. Magpapalipad na lamang daw siya ng orasyon para hindi ako maramdaman na paparating. Pagkatapos ng sinabing yun ng matanda ay nag-anyong aswang ako. Kusa itong lumabas sa katawan ko na hindi ko iniisip. Tama ang matanda. Tila galit ang naging mitya. Kagad akong kumaripas ng takbo at patungo sa kinaroroonan. Nakita ko ang mga ito. Nasa kasagingan. Nakadapa ang isa. Habang ang isa naman ay nakatago sa likod ng puno ng saging. Sinunggaban ko yung nakadapa. Hindi nakapaganda. Sinakal ko at binunot ang lalamunan. Itong isa ay gulat na gulat. Tatakbo sana pero sinunggaban ko din yon. Mabilis ang nangyari. Hindi man lang nakaatungal. Dinakma ko ang mukha nito at kinagat ang leeg nun. Baklas din ang lalamunan. Patay kaagad. Walang ano-anong dumating si Mang Ikito. Nagulat na para bang hindi makapaniwala. Sabi ko ay papatayin ko ang buong angkan. Pero umiling ang matanda. Ang sabi ay wag na. Sumibat na daw kami nun. Ang importante ay napatay na ang pumaslang sa kanyang anak at natitiyak siyang walang mapagdududahan kung sino ang pumatay. Lalo pat ang bakas na iniwan ko ay bakas ng isang gabunan. Wala namang gabunan dapat sa lugar na yon. Hindi nangyari ang pagpuslit namin doon sa bahay ni Mang Sorte. Pinauwi ako ni Mang Ikito. Tapos siya ay dumiretso sa lamay. Tumango ako. Umuwi ako. Parang walang nangyari. Akala ko'y mahihirapan ako. Wala pang madaling araw ay nakarating na ako sa amin. Sina tatay at nanay nagulat. Duguan daw ako nun. Sabi ko tapos ng problema ni Mang Ikito. Mag-aantay na lamang ako noon sa pagbabalik niya sa lugar. Hindi ako pwedeng pumuslit doon sa lamay kasi nga malalaman ng lahat. Ultimong ako ay manghang-mangha sa ginawa ko. Oo at karimari-marim yun pero para bang naging bayani ako. Nagpasalamat si Mang Ikito sa akin nung bumalik na. 4 na araw lang pala ang lamay. Ito lang naman ang naging subok ko kasi nga pagkatapos noon ay naging payapa na. Balik sa normal. Walang resback ang kalaban. Patuloy lang ako sa pagbisita doon sa bahay nila Mang Ikito. Hanggang sa nakuha ko ang tiwala ng matanda at nabigyang basbas ang panliligaw ko sa apo niya. Naging kami ni Rosario. Pero nagpakasal kami nung makapagtapos na ako ng pag-aaral. Nakapag-aaral kasi ulit ako sa kolehiyo noon. Sa una lang ang mahirap kapag isang aswang. Pero katagalan, parang tao na lang. Kung sa bagay ay may gumagabay sa akin. Si Mang Ikito at Manang Limay. Nung pumanaw si Manang Limay ay ipinasa niya naman ako sa anak niyang lalaki. Naging kumpare ko pa yon. May mga aswang na hindi gusto ang nangyari sa kanila.
Hindi ito madali. Limitado ang bawat galaw at kapag nagkamali, paniguradong masasawi. Maraming salamat Sir Seth sa pagpapaunlak ng kwentong ito. Sa muli, ito po si Ray Ray. Magandang araw sa lahat.